Noong unang panahon sa isang tahimik na barangay sa probinsya, may batang lalaki na nagngangalang Nico. Tuwing gabi, palagi niyang naririnig ang mahihinang kaluskos mula sa ilalim ng kanyang kama. Tok, tok, kaluskos! Noong una, inisip niyang daga lang yon. Pero isang gabi may narinig siyang maliit na boses. Psst, Nico. Napatalon siya sa takot at agad tinakpan ang sarili ng kumot. Kinabukasan, sinabi niya ito sa kanyang lola Pilar. Ngumiti lamang ang matanda at nagsabing, baka may duwende sa ilalim ng kama mo. Hindi lahat ng duwende ay masama, pero kailangan silang respetuhin. Binigyan siya ng kanyang lola ng maliit na platitong may lamang candy at kanin. Ilapag mo ito mamayang gabi at magpaalam ka ng maayos. Pagsapit ng gabi, nanginginig man sa kaba si Nico. Dahan-dahan niyang inilagay ang plato sa ilalim ng kama. Kung may nakatira man po rito, pasensya na po kung maingay ako minsan. Muling narinig ang mahinang kaluskos. Pagtingin niya kinabukasan, wala na ang candy. Mula noon, hindi na siya tinatakot ng mga ingay sa gabi. Sa halip, napansin niyang tila may tumutulong pa sa kanya. Biglang nawawala ang nawawalang laruan niya at minsan ay maayos na ang kanyang tsinelas. Pagising niya, ngunit isang gabi, dumating ang pinsan niyang si Marco na sobrang kulit at walang galang. Tingnan nga natin yang duwende mo. Sigaw nito habang sinisipa ang ilalim ng kama. Biglang namatay ang ilaw, humangin ng malamig sa buong kwarto. At may maliit na pulang matang sumilip mula sa dilim. Hindi marunong rumespeto. Napasigaw si Marco at mabilis tumakbo palabas ng bahay. Mula noon, natutunan nilang magpinsan na ang mga nilalangman o tao ay dapat tratuhin ng may respeto. At gabi-gabi, bago matulog si Nico, marahan niyang binubulong. Magandang gabi po, kaibigang duwende.